Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng isang high school na binatilyo, si Andrew Detmer. Nakatira siya sa Seattle kasama ang kanyang amang alkoholiko na si Richard at ang kanyang inang nakarete sa kama na si Karen, na lumalaban sa cancer. Si Andrew ay isang outcast na madalas binubuli ng ibang estudyante sa paaralan. Ang tanging kaibigan niya ay ang pinsan niyang si Matt Garretti. Dahil sa pagod sa mapanakit na ugali ng kanyang ama, bumili si Andrew ng kamera at nagpa siya na i-record ang lahat ng nangyayari mula sa puntong yun. Dinala niya ang kamera sa paaralan kung saan ipinakita niya ang mga lugar kung saan siya kumakain at tumatambay. Nai-record din ng kamera kung paano siya nilalay ng mga bully. Pagkatapos ng klase, umuwi si Andrew kasama si Matt, na nagyayang sumama siya sa isang party upang makihalubilo sa ibang tao. Nag-aatubili si Andrew sa una, ngunit pumayag din siya sa huli nang iginiit ito ng kanyang kaibigan. Pagka-uwi nila, nagsimula si Andrew na panuorin ang kanyang mga nai-record nang biglang pumasok ang kanyang ama sa kwarto at binugbog siya. Inihagis siya sa sahig at binalaan siyang sumunod sa utos. Kinagabihan, sumama si Andrew kay Matt sa party, ngunit iniwan siya nito at sinabihang magsaya na lang mag-isa. Nang maramdaman ang kalungkutan, kinuha ni Andrew ang kanyang kamera at nagsimulang mag-record ng mga random na tao. Maya-maya, napansin niya ang isang vlogger na si Casey, na nagre-record din ng party. Nagkaroon sila ng pag-uusap, ngunit biglang dumating si Matt at isinama si Casey. Nagpatuloy si Andrew sa pagkuha ng video, ngunit aksidente niyang napainit ang ulo ng isang lalaki na inakusahan siyang kinukunan ng kanyang girlfriend. Matapos ang alitang yon, umalis si Andrew sa party at umupo sa parking lot habang umiiyak sa kanyang malungkot na buhay. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ng isang sikat na estudyante sa kanilang paaralan na si Steve, na nagyayang sumama si Andrew sa kanila ni Matt upang i-record ang isang kakaibang bagay na nakita nila sa gubat malapit doon. Sumama si Andrew sa kanila sa gubat kung saan nakita niya ang isang malaking butas na naglalabas ng malakas at kakaibang tunog mula sa loob. Tumalon sa loob sina Steve at Matt upang siyasatin ito, kaya napilitan si Andrew na sumunod sa kabila ng kanyang kaba. Sa paglalim nila, natagpuan nila ang isang kuweba na may napakalaking nagniningning na kristal. Habang kinukunan ito ni Andrew, biglang naging pula ang kristal at nakaranas sila ng pagdurugo ng ilong at sakit bago namatay ang kamera. Fast forward sa ilang linggo matapos ang insidenteng yun, makikita sina Andrew, Matt, at Steve na naglalaro ng baseball sa bakuran. Nang ihagis ni Matt ang bola kay Steve, lumihis ito at tumama sa isa nilang kaibigan. Sa gulat, napigilan ni Andrew ang bola sa ere gamit ang kanyang isipan. Dito, nalaman natin na nagkaroon ng telekinetic na kakayahan ng tatlo matapos ang insidente sa butas. Ngunit nakakaranas sila ng pagdurugo ng ilong kapag sobra nilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Kinahapunan, nagpasya silang balikan ang butas ngunit ito ay isinara na ng mga pulis dahil sinasabing hindi matatag ang lupa. Mula rito, nagsimula ang tatlong magkaibigan na mag-eksperimento sa kanilang bagong kakayahan. Naglalaro sila ng Lego nang hindi ito hinahawakan at gumagawa ng iba't ibang kalokohan sa paaralan. Habang patuloy na lumalakas ang kanilang kapangyarihan, ipinapalagay ni Matt na ang kanilang kakayahan ay gumagana tulad ng isang kalamnan na mas lumalakas habang ginagamit. Iminungkahi ni Andrew na pumunta sila sa isang pampublikong lugar upang magsanay ng kanilang kakayahan. Kaya nagtungo sila sa isang grocery store. Doon, nagsimula silang magbiro sa mga tao. Pinagalaw ni Andrew ang isang grocery cart palayo. Tinakat ni Steve ang isang bata sa pamamagitan ng pagpapalutang ng stuffed toy. At sinubukan ni Matt na kunin ang bubblegum mula sa bibig ng isang tao ngunit nauwi siya sa pagkabundol ng ulo. Habang kumakain sa isang restaurant, sinaksak ni Andrew si Matt gamit ang tinidor upang ipakita kung paano sila kayang protektahan ng kanilang kapangyarihan mula sa matutulis na bagay at projectile. Kalaunan, sa isang parking lot, nagbiro si Steve sa isang babaeng estranghero sa pamamagitan ng paglipat ng nakaparada nitong kotse sa ibang pwesto. Namangha sina Andrew at Matt. Sinasabing ito na marahil ang pinakamabigat na bagay na kanilang naiangat. Biglang damyugo ang ilong ni Steve ngunit sinigurado niyang ayos lang siya. Matapos magsaya buong araw, pauwi na ang tatlo nang may sasakyang nasa likod nila na paulit-ulit na bumubusina. Sa pagtatangkang parusahan ng bastos na driver, ginamit ni Andrew ang kanyang telekinetic na kakayahan upang ilihis ang sasakyan. Ngunit napalakas ang puwersa niya. Dahil dito, lumihis ang kotse sa kalsada at nahulog sa lawa. Nang makita ito, agad na tumakbo ang magkakaibigan upang tumulong at sa hindi inaasahang paraan. Nailigtas ni Steve ang driver mula sa pagkalunod. Ipinagbigay alam nila sa pulisya ang insidente, na siyang humawak sa sitwasyon. Sa kabila nito, galit na galit si Matt kay Andrew at pinagalitan siya dahil sa kanyang pagiging pabaya. Dahil palakas na ng palakas at mahirap ng kontrolin ang kanilang kapangyarihan. Iginiit ni Matt na magtakda sila ng mga patakaran at limitahan ang paggamit ng kanilang kakayahan, lalong na laban sa mga buhay na nilalang. Isang araw, nagtungo sina Andrew at Matt sa tambakan ng basura upang makita si Steve at laking gulat nila nang makita nilang lumilipad ito sa itaas nila. Sinubukan ding lumipad ni Matt ngunit nabigo. Sumunod na lumakad si Andrew upang subukan, at matagumpay siyang nakalutang sa ere, dahilan upang siya ay maging sobrang saya. Matapos ang ilang pagsasanay, makikita ang tatlong magkakaibigan na lumilipad sa paligid ng lungsod, lumalampas sa mga ulap at naglalaro pa ng aerial football. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang may eroplanong dumaan na muntik nang sumalpok sa kanila. Dahil dito, nawala ng kontrol si Steve at bumagsak. Agad na lumipad si Andrew upang iligtas siya bago siya bumagsak sa lupa. Nagpasalamat si Steve sa kanya sa pagsagip ng kanyang buhay, at nagsaya ang tatlo sa kanilang bagong natuklasang kakayahan. Naniniwalang sila ang kauna-unahang tao na lumipad. Kinabukasan sa paaralan,
Pinaplano ng tatlong magkaibigan na lumipad sa buong mundo matapos ang kanilang pagtatapos, kung saan ipinahayag ni Andrew ang kagustuhang bumisita sa Tibet dahil sa mapayapang kalikasan nito. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo si Matt kay Casey upang ibigay ang donasyon. Sinabi niya na ito ay para sa tagtuyot na nabanggit ni Casey sa isa sa kanyang mga vlog. Idinagdag pa niya na hindi na siya katulad ng dati at nais na niyang magsilbi sa mga tao sa mundo. Sinubukan din niyang yayain si Casey na lumabas, ngunit isinara nito ang pinto sa kanya. Samantala, nakaupo sina Andrew at Steve sa ibabaw ng isang bubong habang ninanamnam ang tanawin ng lungsod. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Andrew kung gaano siya kalungkot bago niya nakuha ang kanyang kapangyarihan. Hindi rin siya madalas makipag-bonding kay Matt kahit na magpinsan sila. Matapos marinig ang malungkot niyang kwento, hinikayat siya ni Steve na sumali sa paparating na talent show sa paaralan, na siniguradong tutulungan siya nito sa buong proseso. Pagkatapos ay ipinakita ang eksena sa talent show kung saan ginamit ni Andrew, sa tulong ni Steve, ang kanyang kapangyarihan upang magpakitang gilas sa isang magic act. Namangha ang mga estudyante sa kanyang mga kahanga-hangang trick, tulad ng juggling at tightrope walking. Nagpakitang gilas ang dalawa sa entablado at nakatanggap ng malalakas na palakpakan mula sa audience. Kinagabihan, dinala ni Steve at Matt si Andrew sa isang house party kung saan mainit siyang sinalubong ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na napansin at pinahalagahan siya ng kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan siya ng isang babaeng may kulay rosas na buhok na si Monica, at agad silang nagkaayos. Di nagtagal, umakyat sila sa isang kwarto upang maghalikan. Ngunit nagiba ang takbo ng pangyayari nang biglang masuka si Andrew sa babae dahil sa sobrang kalasinggan, dahilan upang umalis ito ng galit. Samantala, hawak ni Matt ang kamera ni Andrew at kinukunan ng party nang lapitan siya ni Casey. Inimbitahan siya nito sa kanilang bahay at agad siyang pumayag. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Steve sa kwarto at nadatnan si Andrew na kalahating hubad. Sinubukan niyang pasayahin si Andrew ngunit hindi niya sinasadyang nasaktan ang loob nito. Kinabukasan, naglaro si Andrew sa isang gagamba bago niya ito pinalutang sa ere at pinunit gamit ang kanyang kapangyarihan. Bigla niyang narinig ang pag-iyak ng kanyang ina sa sakit kaya't agad siyang tumakbo upang tulungan ito. Sa mga sandaling yun, sinilip ng kanyang ama ang kanyang kwarto at nadiskubre ang mamahaling kamera. Hinarap siya ni Richard at pinagalitan dahil sa paggastos ng malaking halaga sa kamera sa kabila ng kakulangan ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Nagsimulang bugbugin siya ng kanyang ama tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Andrew ang kanyang kapangyarihan upang itulak siya ng marahas at agad tumakas sa kanilang bahay. Lumipad si Andrew sa kalangitan sa gitna ng isang bagyo at nagsimulang umiyak. Samantala, nag-e-enjoy si Matt sa romantikong sandali kasama si Casey nang biglang damyugo ang kanyang ilong. Nagtaka siya kung bakit ito nangyayari kahit hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, nakaranas din si Steve ng pagdurugo ng ilong at narinig niya ang umiiyak na tinig ni Andrew. Sinundan niya ang tunog at natagpuan si Andrew sa kalangitan. Sinubukan ni Steve na kumbinsihin siyang bumaba dahil delikado sa gitna ng kulog at kidlat. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Andrew at iginiit na gusto niyang mapag-isa. Sa patuloy na pangungulit ni Steve, sobrang nagalit si Andrew kaya isang malakas na kidlat ang tumama kay Steve, na agad nitong ikinamatay. Sa sumunod na eksena, dumalo ang buong paaralan sa libing ni Steve at labis silang nagdadalamhati. Hinarap ni Matt si Andrew at tinanong kung ano ang nangyari noong gabing yun. Ngunit sinabi ni Andrew na wala siyang alam at agad lumipad palayo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Andrew at palihim na humingi ng tawad sa puntod ni Steve. Kinabukasan, pumasok si Andrew sa paaralan ngunit muli siyang binubuli dahil sa nangyari sa house party. Ngunit hindi na siya ang dating Andrew na basta-basta na lang nagpaparaya. Ginamit niya ang kanyang telekinetic na kapangyarihan upang bunutin ang mga ngipin ng isa sa mga bully, na nagdulot ng takot sa kanyang mga kaklase. Kalaunan, sa isang junkyard, nagsalita si Andrew sa kanyang kamera tungkol sa ebolusyon at konsepto ng mga apex predator. Ayon sa kanya, ang mga mandaragit ay hindi nakakaramdam ng guilt kapag pumapatay ng kanilang biktima. Kaya hindi rin siya dapat makonsensya kapag may nasasaktan siya dahil sa kanyang kapangyarihan. Kinagabihan, pinuntahan ni Matt si Andrew sa kanyang kwarto at kinumprante ito sa ginawa niya sa bully. Galit na sumigaw si Matt sa paglabag ni Andrew sa kanilang mga patakaran. Ngunit ayaw na ni Andrew sumunod sa mga yon. Habang umiinit ang kanilang pagtatalo, sinubukan ni Matt suntukin siya. Ngunit pinigilan siya ni Andrew gamit ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Matt ang kanyang kawalan ng kakayahan, kaya't lumipad siya palayo. Maya-maya, nagtungo si Andrew sa batika upang bumili ng gamot para sa kanyang ina ngunit nadiskubreng napakamahal nito. Ilang araw siyang nag-isip kung paano siya makakakuha ng sapat na pera. Sa sobrang desperasyon, napilitan siyang magnakaw. Nagsuot siya ng uniforme ng kanyang amang bumbero at nagtago sa maskara. Una niyang tinarget ang isang lokal na gang na nambubuli sa kanya. Marahas niya silang pinabagsak at ninakawan. Ngunit hindi pa rin sapat ang pera kaya't nilusob niya ang isang convenience store sa gasolinahan. Sinupil ang cashier at kinuha ang lahat ng pera. Sa kanyang pag-alis, hinabol siya ng cashier na may dalang shotgun. Pinatalsik niya ang baril ngunit aksidenteng pumutok ito sa tangke ng gas, na nagresulta sa malaking pagsabog. Matapos ang insidente, isinugod si Andrew sa ospital at inilagay sa kustudiya ng pulisya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Richard sa ospital at pumasok sa kwarto ng anak. Umiiyak siyang ibinalita kay Andrew
na walang malay, na pumanaw na ang kanilang ina matapos siyang hanapin ng ilang araw. Sinisi ni Richard si Andrew sa pagkamatay ng kanyang ina at galit na sumigaw sa kanya. Nang naging agresibo si Richard, nagising si Andrew at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinasabog ang pader ng kwarto, dahilan upang masaktan ang kanyang ama. Samantala, nasa isang birthday party si Matt nang bigla siyang dinyugo sa ilong, kaya't naramdaman niyang may masamang nangyayari kay Andrew. Nakita rin niya sa balita ang misteryosong pagsabog sa downtown hospital. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital kasama si Casey. Sa kanilang pagdating, nasaksihan nila si Andrew na hawak sa ere ang kanyang ama at handang ihulog ito. Dali-daling lumipad si Matt at sinagip si Richard bago ito bumagsak, na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Hinarap ni Matt si Andrew na nagwawala gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumapit siya kay Andrew sa ere at sinubukang pakalmehin ito. Ngunit naniniwala si Andrew na ito na ang kanyang pagkakataong gumanti sa lahat ng pang-aabuso sa kanya. Sa pagsubok ni Matt na kumbinsihin siya, lalo siyang nagalit at inihagis ang isang bus kay Matt. Dito nagsimula ang matinding laban ng magkaibigan. Nagbakbakan sila sa buong lungsod, bumangga sa mga gusali, bahay, at naghahagisan ng mga sasakyan. Sa isang pagkakataon, bumagsak sila sa isang plaza sa harap ng gusali kung saan pinalibutan sila ng mga pulis. Pinaputukan sila ng mga pulis ngunit napigilan ni Andrew ang lahat ng bala. Sa sobrang galit, sumigaw siya ng malakas na nagpasabog ng mga salamin ng mga gusali. Nagmakaawa si Matt na huwag saktan ang mga pulis. Ngunit tuluyan nang nagbago si Andrew. Napagtanto ni Matt na wala nang makakapigil sa kaibigan. Kaya't napilitan siyang kumuha ng sibat mula sa isang estatwa at itinarak ito sa dibdib ni Andrew. Tahimik ang paligid sa ilang sandali. Ngunit nang lumapit ang mga pulis, agad lumipad si Matt at tumakas. Makalipas ang ilang panahon, makikitang lumilipad si Matt sa ibabaw ng mga nyebe sa kabundukan at lumapag sa Tibet, ang lugar na gustong puntahan ni Andrew. Binuksan niya ang kamera ni Andrew at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Nangako siyang gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan at tuklasin kung ano ang nangyari sa kanila sa kuweba. Itinapat niya ang kamera sa isang monasteryong Tibetan sa di kalayuan at sinabing, "Nakarating ka na." Nagtapos ang pelikula habang lumipad si Matt palayo. Iniwan ang kamera upang ipagpatuloy ang pag-record sa mapayapang tanawin.